puno ng mga presidente sa bahay. Halimbawa, vice president yung nanay, presidente yung tatay. So, yun po yung kagandahan na kung saan naihubog natin yung ating pamilya para ito'y magiging karapat-dapat, magiging magiging constructive or magiging kapaki-pakinabang siya sa lipunan at sa buong bansa at sa buong mundo. At siya ay merong magandang paruroonan sa kabilang buhay sa harap ng Diyos, dakilang tagapaglikha pagdating ng araw na yon. So ito po ay masasabi natin from specific to general point of view na kung saan ang Islamic politics ay nagmumula doon sa smallest unit of of society. Yun yung pamilya. Doon nagmula. At nagmula naman ang pamumuno doon sa unang nilikha na tao, si Propeta Adan. Yung pamumuno ng buong mundo, yun ang dapat nating tularan, na kung saan siya'y upright, siya'y sumunod sa dakilang tagapaglikha hanggang siya dumami ang kanyang anak sa buong mundo, hanggang sa nagkaroon ng mga batas, panuntunan ng buhay. Nagpadala ang dakilang tagapaglikha ng mga batas kung saan yan yung dapat isabuhay ng mga tao sa bawat siglo ng kanilang buhay hanggang sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Doon po yung sistema na kung saan from specific to general, from the past to the present at to the future na dapat nating sundin. So yun po ang isang masishare natin sa hapong ito, na kung saan nabanggit natin kanina na ang lahat ng mga propeta, binanggit natin mula kay Propeta Adam hanggang sa Seth, hanggang sa Enoch, hanggang sa paglabas ng Noah alayhis salam, Ibrahim, Ismael, Isaac, Solomon, David, Solomon, at mga iba pang mga hanggang sa dumating ang Zakaria, ang Imran, ang John the Baptist, tatay, anak ni Zakaria, hanggang sa lumabas ang Isa, ang Jesus Christ, hanggang sa lumabas ang Propeta Muhammad. Sila po yung mga sugo at propeta na nabanggit by names sa loob ng Quran, na kung saan ang sistema, ang pamamaraan, ang panuntunan ng buhay na kanilang sinunod ay siyang panuntunan na nanggaling sa dakilang tagapaglikha. Yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. At yung panuntunan ng buhay na yan, pinangalan lang dito sa loob ng Quran sa salitang Arabic, sa one word, isang salita. Ang salita na yan, Al-Islam. Al-Islam. Ibig sabihin, ang kompletong pagsuko, pagkamasunurin na pagtalima, at merong sinseridad at merong kapayapaan. Yun yung totality ng kahulugan ng Al-Islam. So, sa kabila nito, marami pa ring mga tao na nami-misconstrued nila ang totalness ng totality ng kagandahan ng panuntunan ng buhay. Ito'y nababahiran ng mga ito'y sinasabi na ito'y nag-aaral o may aral ng mga terorismo, mag-aaral ng mga mangkukulam, ganyan mga ibang mga negatibong komento or misconception dahil sa kagahulan ng kaalaman tungkol sa panuntunan ng buhay na binigay ng tagapaglikha kay unang-unang kay Propeta Adan hanggang sa lahat ng mga propeta hanggang sa ngayon, hanggang sa mga hinarap. Yan pa rin po, wala na ibang panuntunan ng buhay dahil wala ng propeta darating sa aral ng Islam. So marami pong ang ating gustong maiparating or masasabi or nais sasabihin sa ating mga listeners, sa ating mga nanonood, ngunit tayo po ay medyo gahuna sa ating oras sa hapong ito. At ito po, insyaAllah, God willing, tayo po ay bibigyan ng buhay ng dakilang tagapaglikha. Babalikan po natin ito upang sa ganon maunawaan ng ating mga kapatiran, at ito po ay makatulong sa mga maling haka-haka at makatulong sa pagkakaroon ng tunay na kapayapaan. Dahil pag nagkaintindihan, yung pala kang aral o ito, naintindihan ko na, so hindi yung isang grupo, hindi niya kukutsain, hindi siya magsasalita ng nakakasakit sa puso ng mga, halimbawa ng mga kapatirang Muslim. Ganon din yung mga Muslim, dapat hindi magsalita ng nakakasakit doon sa puso ng mga hindi Muslim. Actually, sa loob ng Quran, sabi ng Allah dyan, ang pinakamalapit sa inyong puso, ibig sabihin sa puso ng mga Muslim, ay yung mga tao na nakatanggap ng banal na kautusan, yung mga people of the book. Sino ba yung people of the book? Ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Yun yung pinakamalapit sa puso ng mga Muslim, dahil merong tayong one source of
revelation na pinagmulan ng lahat ng revelasyon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkaiba nga lang doon sa mga interpretasyon dito sa bandang huli, pagdating ng Propeta Isa alayhis salam, Jesus, at pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero malinaw po ito at binigyan ng solusyon sa loob ng Quran. Malinaw na malinaw. Kaya wala dapat pag-awayan or pagdiskustuhan. Dapat mag-usap upang maintindihan, upang tayo ay mamuhay ng payapa side by side, at kung sino man yung bigyan ng kapayapaan or bigyan ng swerte ng Allah subhanahu wa ta'ala na makatamo ng kanyang ng kanyang pagpapatawad, siya ay mapupunta roon sa kabilang buhay sa loob ng paraiso, sa loob ng paraiso na hinanda sa mga tao na masunurin, tumatalima at sumusuko sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Bueno po, dito sa puntong ito tayo po ay pansamantalang nagpapaalam sa ating mga listeners at viewers sa araw na ito. Ito po ay ating pagbabalikan sa susunod na linggo, insyaAllah, God willing. Ako pa rin po ang inyong kapatid at kaibigan Sim Papawid, nagsasabi wa ilalika, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.